Hey everybody! Welcome back to Shared Faith. Day 15 na po tayo ng ating pagbabasa ng libro ng Exodo. Ngayon po ay babasahin natin ang chapters 27 to 28. So, ganun pa din, tuloy-tuloy pa din ang pagbibigay ni God ng instructions kay Moses. Ito naman ay para sa mga kasuotan ng pari, kung paano nila aalagaan yung mga gamit doon sa altar. So, malalaman natin lahat yan. And again, I'm sure maraming makaka-relate dito, no? Lalo na yung mga tao na medyo, alam mo yun, yung mabusisi ba sa gamit, mga yung OC kung tawagin. So, mamaya mababasa po natin yan. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin saglit. Let's pray po. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We praise you, Lord. Hallelujah. Heavenly Father, muli po salamat sa araw na to. Salamat, God, sa patuloy niyo pong paggagabay sa bawat isa. Lord, tinataas po namin sa inyo ang aming Bible reading for the day. Lord, Holy Spirit, guide us po sa aming pagbabasa. Patuloy niyo po kaming tulungan, maintindihan ang aming pong mga binabasa at kung paano po namin ito may a-apply sa amin pong buhay, O Diyos, sa ngayon. Kami po, O Lord, ay bigyan niyo po ng wisdom. Lord Jesus, please forgive us from all unrighteousness, O God. Forgive us from all our sins. Cleanse our hearts, Jesus. Thank you, God, for loving us so much, for guiding us, O Lord. We entrust to you, Father, our Bible reading time. This we pray po. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Okay, so start na po tayo. Exodo Kabanatang 27, ang altar na pagsusunugan ng handog. Magpagawa ka ng altar na gawa sa akasya, 7 talampakan ng haba, 7 talampakan din ng lapad, at 4 talampakan ng taas. Palagyan ito ng parang mga sungay sa 4 na sulok na kasama ng ginawa ng gawin ng altar. Pabalutan ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay kailangang gawa sa tanso. Ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne at mga lalagyan ng baga. Magpagawa ka rin ng parilyang tanso para sa altar at lagyan ito ng argolyang tanso sa bawat sulok. Pagkatapos, ilagay mo ito sa ilalim ng altar, sa patungan nito sa bandang gitna ng altar. Magpagawa ka rin ng tukod na pambuhat sa altar. Kailangang galing ito sa kahoy na akasya at nababalutan ng tanso. Ipasok ang tungkod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ang altar. Ang ipapagawa mong altar ay tabla at dapat bakante sa loob. Ipagawa ito ayon sa planong sinabi ko sa iyo roon sa bundok. Ang bakuran ng toldang sambahan. Palagyan ng bakuran ng toldang sambahan at palibutan ito ng kortina na gawa sa pinong telang linen. Ang haba ng kortina sa bandang timog ay 150 talampakan. Ikabit ang kortina sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pagkakabitan ng kortina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa baras na pilak sa mga haligi. Ang kortina sa bandang hilaga ay 150 talampakan din ang haba. Ikabit din ito sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pagkakabitan ng mga kortina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kortina sa bandang kanluran ay may sukat na 75 talampakan ng haba at nakakabit ito sa 10 haligi na nakasuksok sa 10 pundasyon. Ang kortina sa bandang silangan ay 75 talampakan ng haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan at may mga kortina rin ito sa gilid. Ang kortina sa kanan ay may 22.5 talampakan ng haba at nakakabit sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 ring pundasyon. Ang kortina sa kaliwa ay may 22.5 talampakan ng haba at nakakabit din ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 ring pundasyon. Ang pintuan ng bakuran ay palagyan mo ng kortina na 30 talampakan ng haba. Kailangang gawa ang kortina mula sa pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula. Kailangang napakaganda ng pagkakaborda nito. Pagkatapos isabit ang kortina sa 4 na haligi na nakasuksok sa 4 na pundasyon. Kailangang may kawit at baras na pilak ang lahat ng haligi sa palibot ng bakuran at kailangan ding may mga tansong pundasyon.
Ang buong sukat ng bakuran ay 150 talampakan ng haba at 75 talampakan ng lapad. Napapalibutan ito ng kurtinang pinong telang linen na 7 kalahating talampakan ng taas. Ang mga haligi nito ay nakasuksok sa mga pundasyong tanso. Kailangang purong tanso ang lahat ng kagamitan sa toldang sambahan, pati na rin ang lahat ng tulos ng tolda at sa bakuran nito. Ang pangangalaga sa ilawan ng toldang sambahan. Utusan mo ang mga Israelita na dalhan kanila ng purong langis na mula sa pinigang olibo para sa mga ilaw ng tolda, para tuloy-tuloy ang pag-ilaw nito. Ilagay ang lalagyan ng ilaw sa labas ng kurtina na tumatakip sa kahon ng kasunduan. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ang mag-aasikaso sa mga ilaw sa toldang tipanan. Sisindihan nila ito sa aking presensya araw at gabi. Ang tuntuning ito'y dapat sundin ng mga Israelita at ng susunod pa nilang mga henerasyon. Exodo Kabanatang 28. Ang mga damit ng mga pari. Ibukod mo sa mga tao si Aaron at ang mga anak niyang lalaki na sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Magpatahi ka ng banal na damit para sa kapatid mong si Aaron para maparangalan siya. Sabihin mo sa lahat ng mahuhusay na mananahi na binigyan ko ng kakayahang manahi na itahi nila ng damit si Aaron na magbubukod sa kanya sa mga tao para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. Ito ang mga damit na tatahiin nila. Ang bulsa na nasa dibdib, ang espesyal na damit, ang damit panlabas, ang damit panloob na binurdahan, ang turban at ang sinturon. Itatahi rin nila ng banal na mga damit ang mga anak na lalaki ni Aaron para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Kailangan na pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, ube at pula ang gagamitin nilang tela. Ang espesyal na damit ng mga pari. Ang espesyal na damit ng mga pari ay kailangan na pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Kailangang napakaganda ng pagkakaborda nito. May 2 parte ito, likod at harapan, at pinagdudugtong ng 2 tirante sa may balikat. Ang sinturon nito ay gawa sa pinong telang linen na binordahan ng gintong sinulid at lanang kulay asul, ube at pula. Magpakuha ka ng 2 batong onyx at iukit mo rito ang mga pangalan ng mga anak na lalaki ni Jacob. Dapat sunod-sunod ang paglalagay ng mga pangalan ayon sa kanilang kapanganakan, at 6 na pangalan ang ilalagay sa bawat bato. Dapat iukit ito kagaya ng pag-ukit ng platero sa pantatak. Pagkatapos ilagay ang bato sa balangkas na ginto at ikabit ito sa tirante ng espesyal na damit bilang mga alaalang bato nila para sa mga lahi ng Israel. Sa pamamagitan nito, palaging madadala ni Aaron ang pangalan nila sa presensya ko at aalalahanin ko sila. Ang balangkas na ginto ay palagyan mo ng 2 malakwintas na tali na purong ginto para maikabit sa mga balikat ng damit. Ang bulsa na nasa dibdib. Magpagawa ka ng bulsa sa dibdib na ginagamit sa pag-alam ng kalooban ng Diyos. Kailangan maganda ang pagkakagawa nito. At ang tela nito'y kapareho ng tela ng espesyal na damit ng mga pari. Pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Ang bulsa na nasa dibdib ay dapat nakatupi ng doble at parisukat. 9 pulgada ang haba at 9 pulgada rin ang lapad. Palagyan ito ng 4 na hanay ng mga mamahaling bato. Sa unang hanay, ilalagay ang ruby, topaz at beryl. Sa ikalawang hanay, esmeralda, safiro at turquoise. Sa ikatlong hanay, jacinto, agata at ametista. At sa ika-4 na hanay, krisolito, onyx at jasper. Ilagay ang mga bato sa balangkas na ginto. Dapat ang bawat bato ay may pangalan ng isa sa mga anak ni Jacob bilang kinatawan sa 12 lahi ng Israel. Ang pagkakaukit ng pangalan ay gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Palagyan din ng malakwintas na tali na purong ginto ang bulsa na nasa dibdib. Magpagawa ka ng 2 parang singsing na ginto at ikabit ito sa ibabaw ng mga sulok na bulsa na nasa dibdib. Isuot sa parang singsing na ito ang 2 malakwintas na taling ginto at ang 2 dulo naman ng malakwintas na tali ay isinuot sa 2 balangkas na ginto na nakakabit sa tirante ng espesyal na damit. Magpagawa ka ng 2 parang singsing na ginto at ipasok ito sa ilalim ng mga gilid ng bulsa na nasa dibdib na nakapatong sa espesyal na damit.
Magpagawa ka pa ng 2 parang singsing na ginto at ikabit mo ito sa espesyal na damit sa may bandang sinturon. Pagkatapos dalian ninyo ng asul na panali ang mga pangilalim na parang singsing na ginto sa espesyal na damit. Sa pamamagitan nito, may ikakabit ng maayos ang bulsa na nasa dibdib ng espesyal na damit sa itaas ng sinturon. Kung papasok si Aaron sa banal na lugar, kailangang suot niya ang bulsa sa dibdib na may pangalan ng mga lahi ng Israel para alalahanin ko silang palagi. Ilagay sa bulsa na nasa dibdib ang Urim at Tumim para naroon ito sa bulsa ni Aaron kapag pupunta siya sa aking presensya para malaman ang kalooban ko para sa mga Israelita. Ang iba pang damit ng mga pari. Ang damit panglabas na napapatungan ng espesyal na damit ay kailangan purong asul at may butas sa gitna para sa ulo. At kailangan lagyan ng butas ang parehong kwelyo para hindi ito mapunit. Palagyan ng palibot ng mga laylayan nito ng mga palamuti na korting prutas na pomegranata na gawa sa lanang kulay asul, ube at pula. Isingit mo ang mga palamuting ito sa mga pagitan ng gintong mga kampanilya. Kailangang isuot ito ni Aaron kapag papasok siya sa banal na lugar para maglingkod sa aking presensya, para marinig ang tunog ng mga kampanilya kung papasok at lalabas si Aaron sa banal na lugar. Kung gagawin niya ito, hindi siya mamamatay. Magpagawa ka ng medalyang ginto at paukitan mo ito ng ganitong mga salita. Ibinukod para sa Panginoon. Itali mo ito sa harap ng turban ni Aaron sa pamamagitan ng asul na panali, para makita ito sa kanyang noo. Pinapakita nito na dadalhin ni Aaron ang kahit anong kasalanang nagawa ng mga Israelita sa paghahandog nila sa Panginoon. Lagi itong ikakabit ni Aaron sa kanyang noo para matuwa ang Panginoon sa mga mamamayan. Ang damit panloob ni Aaron ay kailangan pinong linen, ganun din ang kanyang turban, at ang sinturon na binordahan ng maganda. Magpatahi ka rin ng mga damit panloob, mga sinturon at mga turban para sa mga anak ni Aaron para sa ikararangal nila. Pasuot mo ang mga damit sa kapatid mong si Aaron at sa mga anak niyang lalaki. At pagkatapos pahiran mo sila ng langis at ordinahan. Italaga mo sila sa akin para makapaghandog sila sa akin bilang mga pari. Ipatahi mo rin sila ng mga pangilalim na damit na tatakip sa kanyang kahubaran. Ang haba nito'y mula sa baywang hanggang sa hita para hindi sila masilipan. Kailangan nila itong isuot kapag papasok sila sa toldang tipanan o kapag lalapit sila sa altar ng banal na lugar sa paglilingkod bilang mga pari para hindi sila masilipan at mamatay. Ang tuntuning ito ay dapat sundin ni Aaron at ng kanyang salinlahi magpakailanman. Okay, sa obserbasyon na po tayo. Dito sa nabasa natin, ganun pa din, no? Nakita natin talaga na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Lahat ng bagay ay meron siyang instructions kung paano gagawin, kung paano set in place ang bawat bagay, kung paano yung gagawin yung pag-offer, kung paano gagawin sa mga damit ng pari, kung paano yung design nito. So, ang galing, no? Dito makikita din natin na ang Diyos ang nagbibigay ng abilidad sa tao na makalikha. Dahil binanggit doon na nung gagawa na nung damit ng mga pari, sabi ni God na siya yung nagbigay ng abilidad dun sa mga mananahi para sila ay maging magaling na mga mananahi. So, tandaan din natin ito palagi na ang mga talents talaga nanggagaling yan kay God. So, nandito yan sa ating application. Ayan, dito makikita natin, no, sa application natin, pagsasabuhay, lagi natin alalahanin na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng abilidad o talento sa bawat tao na makapaglikha ng bagay. At ito'y hindi sa sarili nilang kakayanan lamang. So, kuminsan, di ba, medyo ando doon yung pride ng tao na ako gumawa niyan, ako ang nagpatayo niyan, design ko yan, yung mga ganyan. Pero let us always be reminded that it's God who gave us the ability and the talent. So magpasalamat tayo sa Panginoon. Let's give Him all the praises. Kapag meron tayong nabubuong mga projects, ganyan, meron tayong nalilikhang mga designs, ganon. So si God ang nagbibigay sa atin o nagbigay ng talento sa bawat isa. At doon naman sa mga nabigyan ng talento ng Panginoon na naniniwala naman ako ang bawat tao ay binigyan niya ng talento. Gamitin naman natin ito for God's glory. Ibigay natin sa Kanya, ibalik natin sa Kanya, gamitin natin para
ipalaganap ang kanyang salita, ipalaganap ang kanyang kabutihan sa tao. Next is sa lahat ng bagay, ganun pa din, lalo na sa mga proyekto, anumang gawain, lagi munang sumangguni sa Panginoon sapagkat siya ay mahusay at marunong sa lahat. Okay, so tapos na po tayo sa ating application and observation. Mag-pray na po tayo. Okay, so mag-pray na po tayo. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we thank you, God, for today. Salamat, Lord, sa lahat po ng aming nabasa ngayong araw na to. Kung saan, Lord, pinapakita nyo talaga, God, na kayo po ay Diyos na napakabuti, napakagaling, God, that you want everything in order, Lord. Nandoon, O Diyos, na pinakikita mo rin, O God, na kayo ang nagbibigay ng talento, O Diyos, sa mga mahuhusay lumikha, sa mga mahuhusay mag-design, God, sa mga talento na meron ng tao ngayon. Panginoon, kung ano man, O Diyos, ang mga talento na meron kami, tinataas po namin, O Lord, na kami po ay gabayan ninyo, na magamit po namin ito, O Diyos, for your glory. Guide us, God, kung paano po namin ito uumpisahan, dun sa mga kapatid ko na maaaring nagsisik din sila, O Diyos, ng inyong direction sa mga talents po na binigay ninyo sa kanila. Lord, I pray, Lord Holy Spirit, that you grant them the wisdom, the guidance, O God, kung paano po ito gagawin, kung paano uumpisahan ito para makapagbigay papuri po at magamit ito, O Diyos, sa papuri sa inyong pangalan. Lord, salamat, salamat, napakabuti ninyo sa amin. We entrust to you, God, our day to day. Guide us, Lord, Holy Spirit, all throughout the day. Lord, bigyan mo kami ng lakas na magawa namin ang inyong mga paggagawa sa araw na to. Salamat po. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Okay, so we're done na po. Please take care po kayo. God bless you all. And don't forget to like, share, and subscribe po. Bye!